Ayan, good evening po. Audible po ba ako? Rinig. Yes, yes. Okay. So, ayaw mauna nung ibang leaders, so ako na muna yung mag-start. So, ang nililead ko is wing conversion and bale, ang ginawa po namin is nagkaroon po kami ng selection kung paano po yung configuration for tapered at saka po for elliptical. So, bali, actually, nakadalawa kami na proposal kasi nireject yung first na pinasa namin. So, wait. Wait lang, hanapin ko lang yung mga files. Ayan, so ang ipapakita ko po muna is yun pong aming computation. So, ito po yung example ng computation natin. Nakikita po kaya yung screen? Yes, kita. Okay. So, ito po yung example ng computation. So, for tapered po, ito po yung natin. So, bali, ito pong first na value ng root chord, yung 192. Ito po yung ating base na root chord, which is yung root chord ng ating rectangular o nung original wing natin, wing shape. So, nagkaroon po tayo ng limit na hanggang 270 na root chord kasi po yun po yung haba po nung midsection po ng ating fuselage. So, in this case po, nagkaroon po tayo ng tatlong configurations. Kasi po ang ina-adjust po natin dito para mahabol po natin yung wing area is yung tip chord. So, meron po tayong tinatawag na taper ratio, which is ito, 0.4, 0.5, and 0.6. So, bale po, ang ginagawa po namin dito is, ita-times lang po natin siya sa root chord para makuha po natin tong value na to for tip chord. And then from there po, ikakompute na po natin yung wing area hanggang sa mahanap po natin yung magmamatch po sa 344. Now, meron po tayong nakuha from 0.5 and 0.6. Kaso lang po, ang pinaka-advisable po kasi na taper ratio based sa mga researchers po na nahanap is 0.4 and 0.5. So, ang kinuha na po natin is ito pong sa 0.5, which is ang nakuha po natin dito is ang pinakamalapit po is itong 250. Ayun. And then, wait, sorry, sala yata itong sa 250. Ito palang 260. And then, in-adjust na po natin siya. And then sa shape naman po, yung kauna-unahan po natin na naging design is nasa middle po yung ating tip chord.
Pero hinanapan po kami kasi ni sir ng backup and wala po kaming nai-present. So, ang ending po, inulit po namin yun. Pero same na po yung naging taper, yung size niya. Same na po sa root chord and tip chord. So, naging ano lang po siya, swept back lang po siya. And, kasi yun po yung nahanapan namin ng stability na need for our UAV. And then, for elliptical naman, mas mahirap to kasi ang elliptical po, ang area po nito bale ay bisection po ang pagkuha. So, bisection po siya and then tansya-tansya po ito kasi hindi po siya kagaya ng sa taper na exact po talaga yung mga values na makukuha natin. So, medyo mahirap po siya paulit-ulitin kasi, wait, papakita ko po sa inyo yung ginagawa po sa Ayun, nakikita po kaya yung screen ko? Yes, kita siya. Okay, so bali naman sa elliptical, mas mahirap po siyang computin kasi hindi po ganun ka-consistent. So, per section po, makikita nyo po, hati-hati po yan. Per section po, yung pagko-compute ng area. Pero po, ito pong una ko pong pinapakita, ito po ay rejected. Inano ko lang po para aware kayo kung ano yung naging process. So, ang nag-end up po tayo ay dito po sa, ayan, dito po sa straight po yung trailing edge. So, ganun din po ang process ng pagka-compute per section din po. And then hanggang sa mag-come up po sa 344, which is yung hinahabol po natin na area. So, bali, ayan nga po yung sinasabi na sa chord po tayo nag-compromise. Since hindi po natin pwedeng galawin yung wingspan kasi sobrang laki po ng difference kapag ka po wingspan ang ginalaw. Umabot po siya ng parang 65 compared sa nasa 40 something lang na wingspan natin. And hindi po tayo pwedeng mag-adjust sa wing area kasi hindi po niya kakayaning buhatin yung ating aircraft. So, bali, ayun lang naman po ang sa wing conversion. Ayun, thank you po.
So ayun Marinela, may question si John Lay. Pwede bang paulit kung bakit in-adjust yung 65 into 40? Ayun, hindi po siya in-adjust from 65 to 40. Bale, nung nagko-consider po for wings kasi, yun nga, kailangan nating mag-compromise for the wing area para mahabol yung wing area. Na-consider po nating i-adjust is wingspan and wing chord. And ang una po namin tinry i-adjust is yung wingspan. Pero nung tinry po namin gamit yung, let's say, sa tapered, yung taper ratio niya, nung tinry po namin siyang i-adjust, umaabot po siya ng ganong kalaking difference. Umabot siya ng around 65 or like 50 something. Kaya hindi po natin siya ginamit kasi sobrang lapad niya po na wingspan, kumbaga. Ayun. Naintindihan ka yan, JL? Intindihin ko in case hindi nakita yung message. So ayun, clear ba yung nangyari dun sa wing conversion? Baka may questions po kayo. Sa former leader, sino po kaya ang susunod? Tapos na po ang wing conversion. Go, Jane. Go, magsalita na lang po kayo. Huwag na kayong mag-raise hand para ano. Bale, may tanong pala ulit ako doon sa ano. Nabanggit ba kung anong airfoil yung ginamit doon sa wings? Ang alam ko, yung air... Ako po mag-i-discuss mamaya. Sige po. Alay. Ayun, Hawa. si MJ may discuss mamaya. Sige, sige. Sa former leaders po, sino po kaya ang susunod? Tapos na po ang wing conversion. Tapos na po ang wing Visible na ang conversion. screen ko? Wala kaming nakikita. Ako muna. Gore. Pero wala kaming nakikitang screen mo. Yan, okay na. Wait, delay ata ako. Okay, wait. Ulitin ko lang. Yan. Bale, ito po ay yung naka-assign po sa amin ay yung tail attachments po. And ang napili po sa tail attachments ay yung katulad na po ng sa wing. If hindi nyo pa po nakikita, ay isi-show ko lang po ng pahapyaw. Di ko na po masyadong ipapanood. Nakikita po. Kita po. Hello. Kita naman. Ayan. Ito ha, papahapyawan ko lang ng konting clips lang ng video. Ito po yun sa ating
Ayan, bale nagpakita lang po ako para may idea po kayo para sa mga may hindi alam kung paano po yung gagawin natin sa tail attachments po. Then, ang i-share ko naman po na next ay yung sa materials. Ang materials po na approve po natin is yung carbon fiber rod para po doon dun sa tail attachments, yung rod po na ginamit doon. Then, doon naman po sa pantakip, dahil since mayroon po tayong 3 holes para po sa ating tail for cruciform and T-tail at sa conventional po. Bale, tatakpan po yon since kapag hindi po natin tinakpan ay makaka-apekto po yon sa airflow po. So, ang napili pong materials ng tail attachments ay rubber. Bale, for now po, ang need na lang pong gawin for tail attachments ay yung sinasabi po ni Engineer A na, wait lang, pe-present ko lang yung isang box. Ay, sorry, mali. Ayan, ito, nakita ko na. Ito. Ang kailangan na lang sa atin ay yung flight controls. Ang nakikita po, yung pinipresent ko, yung from, kita po ba yung cursor ko? Kasi may tinuturo ako. Kita. Okay. Then dito po kasi sa fuselage, nandito po yung ating servo motors. Ang kailangan na lang po ang gawin ng tail attachments is paano po yung nagiging paano po mapapagalaw itong elevator na nandito po yung ating servo motor sa part na to ng fuselage. Ayan, yung paano po yung magiging connection niya dito sa ating elevator. Then, ang isa naman po na task na naiwan sa atin ay yung sa rod po, yung paano daw po siya, ito, yan. Yung hindi siya iikot during flight. Kasi yun daw ay kailangan ay rigid itong rod. Ayan. Ayan na lang po. Bali dito ay wala pang approved na design if paano yung gagawin doon sa rod. Since ito ay ngayon ay pre-assessment pa lang, so hindi pa ito napapa-consult kay Engineer Aiden. Bale, open pa po ito for suggestions po. Ayun lang naman for tail attachments. Kung may if wala na po, makikirasan na lang po. May question po ako. Go, imik na lang kayo pag may question kayo. Di ba nag-compute tayo ng ng flight control ng di ba kay Marinela ata ng wing attach ng wing area ng wing nag-compute tayo ng flight control. Hindi ba pumasa yun kaysa yung or nung pinisend? Hello, Kurt, paulit ako. Hindi ko lang narinig gawa ng ng internet ko. Di ba nag-compute tayo ng ng sa wing conversion siguro yun.
ng flight control, na umokay kaya yung yung computation. Sa wing conversion po yan kay Marinela. Kay Marinela. Okay na po yun since hindi naman po problem. Hindi naman siya naging problem kasi mas complicated yung sa tail. So, dun siya nag-focus. Okay. So, sino po kayang susunod? As much as possible po sa mapahuli po sana yung sa attachment after may present yung parang yung 3D para Sige, mas ako na. go. Kita na ba? Yes. Rinig na din. Okay. So, ang unang kita nyo naman yung structure. Ito, hindi to tatlong stabilizer. And ay nandyan lang yan para sa positioning. Yung unang, itong nakalagay na wing configuration is tapered yan. Ang kulang pa dyan sa lahat ng wing configuration ay spar, rib cuts. Sabihin, puputulan nyo yung ribs. Parang ang matira lang ay yung shape. Tapos sunod ay sheetings kung paano nyo babalutin. Sunod ay tail attachments. Dito naman. Kung paano nyo ikakabit sa spar yung horizontal stabilizer. Tapos paano siya i-screw dito sa part na to. Sunod naman, yung control surface, yun yung kagaya nga ng tanong ni Kurt kanina, yun ay okay na yun. Kailangan na lang i-render sa 3D design. Tapos, sunod ay yung control surface, yung mga push rod, kung saan nyo ilalagay yung mga servo. Kasi recently may proposal na sa default na configuration ng tail, nandito ang servo. Pero pagdating sa cross tail at T-tail, nandito ang servo sa vertical stabilizer. So, kukumputin pa po ang weight and balance nun. And then, sa control attachments, yung mga push rod din, kasama din doon. Tapos kung paano nyo pagsasabay yung deflection ng elevator at rudder. I mean, yung dalawang lang pala, yung tig-half span ng elevator. Tapos yung rudder, paano nyo rin kukontrolin. And then, itong cut na to, wala to diyan kapag T-tail at cross-tail. Dito lang yan sa conventional. Dito, buo yan. Kasi dapat yung idikit yan na nakaspar dito sa vertical stabilizer. Sunod, yung mga screw, kailangan nyo rin kompletuhin dito kung paano nyo sila ilalak. And then, marami pang to kasi dapat ang plan this week ay i-optimize to for 3D printing kaya lang ay hindi, nagkaroon ng peer eval. So, iba muna ang agenda. Ang mangyayari, kung ipapa-3D to, uulitin nyo yung sizing kasi meron mga gaps dito na hindi na itama agad. Kasi ang goal muna is presentation at mabuo yung model. Nakapag-sizing naman na kaya lang ay ang goal talaga is yung presentation. Madali naman itama yung mga sukat nito kasi bibigay naman yung mga files. Dito naman, free naman kayo magbutas dito sa mga covers na yan para makabawas kayo ng weight kasi babalutin nyo rin yan ng sheetings. Bawas weight din yan. And then, yun nga. Ang pinakamahalaga pa dito ay yung spar kasi, tsaka yung servo kasi maglalagay kayo ng servo dito para sa control surface. Tapos, ano ba po? Wala naman. Yun lang naman ang kulang dito sa design. May question po ba? Yes po. Mic na lang dyan, eh. Pwede paulit nung ba't babalutin? Alin po? Yung fuselage o yung wing? Pwedeng pareho na. Hindi ko na narinig sige. yung part na babalutin. Thank you. Yung sinabi ni Sir last week,
kailangan isipin natin kung paano siya babalutin. Pero sa manufacturing na yun, kung anong material ang ibabalot, ang sa design lang ay yung mismong structure at ang manufacturing po ang magbibigay sa inyo nun. Kapag nabuo nyo lang po yung structure kung saan kayo, halimbawa, sa rib kayo magbabawas para makapag-compromise sa weight, pwede rin po yun. Bawa, kagaya dun sa original design na alternate, yung dito, sa unang chord, buo yung airfoil, sa pangalawa, putol, pangatlo, tas pangatlo ay buo ulit, tas alternate na hanggang dulo. Ganon. And then, kailangan nyo lagi consider yung dihedral angle. Kasi, etong spar na to na nakakonect sa fuselage is, yan ay sakto lang, dapat ang connection yan, sakto lang dito sa pangalawang chord. Okay po. And then, as for the sheetings naman ng fuselage, hindi kasi pwedeng ito ay solid body. Pwede kasing mag-trim tayo dyan ng mga butas din para makabawas tayo ng weight. Tapos magbalot na nga lang. Kasi malaking bawas din yun sa weight eh. Magbutas ka dito ng madami. As long as hindi nako-compromise masyado yung structural integrity. Ayun. Nasagot ko ba, Janley, yung question mo? Sige, thank you. Question pa po. MJ, yan ba ay yan yung report mo lang ngayon or may sunod ka pang sasabihin? Wala po. Yan lang. And ito transfer ko na yan after po ng reporting. Yan. So baka gusto yung kanina yung si airfoil baka gusto na nila. Yeah. Sorry. As for the airfoil naman, ang wait. Lagay ko lang yung wing dito. Wait lang. Ayan. As you can see, yung base natin na fuselage is naka-base sa saktong sukat ng airfoil. Ayan. Ito naman ay ano lang to, top cover lang to. Ayan. And ito, saktong-sakto yung sukat. Yung main fuselage ay nakasukat sa root chord length ng rectangular configuration kasi ang advice ni Sir Ken is dapat ang design is optimized para sa pinaka-base configuration kasi yun dapat yung sure na lilipad. Okay po. Tapos, yun nga, yung buong root chord ay kasing haba ng, yung buong root chord ay kasing haba ng buong main fuselage na ito. Ayan. Tapos, doon naman sa mga susunod na configuration like ito. Elliptical. Ayan. Kung mapapansin nyo ay medyo yun nga, napag-usapan naman natin to sa meeting na kaya lalampas yan kasi kailangan itama yung aerodynamic center para sa center of gravity. Ngayon, kita nyo na hindi siya sakto yung thickness kasi may bagong airfoil na ginamit para mag-match yung thickness dito. Kasi kapag yung 0014 pa rin ang ginamit, ang thickness niya ay naka-base sa 14% ng chord length, sabihin kakapal talaga yung airfoil. So, pag yun pa rin ang ginamit natin sa ibang configuration na may mas mahabang root chord, lalampas po yun dito sa fuselage. Kaya ang approved ni Sir A na step para doon ay nipisan yung airfoil, which is ang susunod na airfoil para sa dalawang configuration na may taper ay itong NACA 0010. Ayun. Gets mo ba? Wait lang. Pakita ko lang din yung isa. Yung tapered. Ayan. Ayan. Sobra ulit sa fuselage.
tapered ang pinakamahaba na root coil. May concern pa po ba? Ayun, kailangan nyo palang putulin pala to para sa control surface. Yun nga. Question po. Ano po yun? Imik na lang po kapag ano. At matanong lang po, ano po kaya pong ginamit na airfoil po sa wing? Thank you po. Sa rectangular wing po ay 0014 na ng naka. Tapos sa tapered at elliptical po ay naka 0010. Okay po. Thank you po. Saan yung 0014? Sa rectangular wing configuration. The rest 0010 niya. Para lang mapanipis, hindi lumampas yung airfoil sa fuselage. Thank you very much. Question po. Isa pa po palang advice ni Sir A ay kailangan parang i-shape niyo siya into airfoil. Yung front lang, yung leading edge lang nito. Yung parang liliyahin niyo lang para mag-curve siya. Para hindi ganun, yung tama ng hangin ay hindi ganun kasabog pagdating sa stabilizer. Kailangan niyo para lang ma-streamline yung hangin. At po. Sunod po na question. Ito pala, kailangan nyo rin i-determine kung ano yung position ng tail dragger dito sa likod. So wala pa tong fitting. So lalagyan din pala to. Landing gear, pakilagawan na lang po ng model yung kung ano yung nasa listahan ng component. Kasi ito po ay pinaiksian kasi para medyo mahaba ata yun. So pa-determine na lang po kung saan yung problem dun. Thank you. Question po. Yes po. Bale, clarify ko lang dun sa tail. Yung 3mm nga yung ano nanti ka. Nung huli nagtanong ako sa'yo. Mm-mm. Bale, wala na bang dahil ano bang kinonsider doon ba't naging 3mm mo na pala? Dahil yun sa weight na Sa weight. na magiging tail kasi ang difference kasi ng design natin sa original design is lumaki yung area ng tail kasi nga meron tayong basehan na dapat 10% at 20% ng wing yung dalawang stabilizer. Hinabol natin dahil lumaki nga pala yung so hinabol yung hinabol yung weight. Tapos 'di ba, ang proposal pa na isa ay maglalagay ng servo. So saan pa tayo mag-weight and balance yan? Ayun lang. Pero kung kung magagawa nyo ng paraan na papakapalin to para wala din problema sa spar, okay lang din. Pero yun nga ang tatanong ko kung pwedeng mas makapal sana yung thickness. kung mababalance nyo siya, mas okay. Kung magagawa nyo ng paraan sa weight and balance. Okay. I suggest kung ganun po, ang magiging nyo, unahin nyo yung weight and tapusin nyo yung design, tapos saka po kayo mag-weight and balance. Okay. Thank you. Thank you. Yun din kasi yung sasuggest ng sa tail attachments. Sige. Thank you. Meron pa po ba? Question po. Yes po, ano po yun? Hindi po ito para sa'yo. Para to kay Barameda. Barameda, nandyan ko ba? Yes po. Question ko lang about sa sinasabi mo na pakakapalit. Saan nyo balak mag-compromise kung sakali? Let's say kung yung ating itong sa tail,
Ano ang babawasan niyo? Yun nga po yung iniisip pa ng tail attachments. Tinatanong pa din po. Dahil kahirap po kasing lagyan ng control para control yung elevators. Dahil ang choice nga lang ay lagyan pareho ng control yung i-attach na horizontal stabilizer para ma-control yung stabilizers. Tayo lang. I-share screen ko ba yung dahil ito kasi yung yung parang ipopropose sana ng tail attachments namin ni Jane, ni Natanawan, ni Krenz, tsaka ako. Saglit lang ha. Sorry guys, matagal yan. Hindi ready siya. Yan, kita po ba ang screen? Kita. Kita. Bale, ang idea kasi ilalagyan ng control dito. Dahil di ka ito ngay modular, yung dalawang horizontal stub para makontrol ito. Dahil may nakita kasi si Jane na na ugly stick din na ganito yung way ng pag-control, nasa labas yung control. Kasi ginawa nga ito, kailangan i-consider yung pagkapal lalo na nung vertical stub. Dahil parang ang kalalabasan kasi nun ay kada lipat dito, dito at dito sa taas ay parang paano naman yung wiring, yun na yung sunod na tanong. Kung paano i-connect ito dito sa control. Ay, ang idea ay parang may ukit yung balsa wood. Bale, ayan yung parang yung line dito. Tapos yung wire doon, yun na lang yung i-connect kada magpapalit. Yun yung way of attachment na sana ay ipapropose. Kaso hindi pa nga siya napafinalize. Tapos yun nga. Ngayon ay madadagdagan pa ng i-consider, which is yung weight and balance nga. Saan magdadagdag or magbabawas ng weight sa aircraft para sure na lilipad pa din. Bale, ito ay idea pa lang naman ng design. Sino ay nagtanong? Ako nagtanong yan. Ayun, So, bale. magpapakapal kayo although naglawak na yung area. So, possible na pumigat na siya from original. Oo. Paano tayo makabawi sa So, wait lang. Kasi, Pero ang tanong lang naman kung pwedeng kapalan. Pero hindi naman kakapalan, edi i-carry lang na na basta mailagay sa labas yung servo. so like, walang way na isa lang ang Ay, yung servo. Yung control. yes. Concern lang din kasi first consultation binanggit ni sir parang general instruction ni sir na paano nung una pa lang na paano ko kontrolin ang dalawang half ng stabilizer na iisang control lang. Ayun, so baka lang ma-consider nyo rin kasi yun nga yung unang concern ni sir sa flight control.
Yun nga po. Yun po yung isang hinahanap ni Jane sa tail attachments. Kasi doon po sa GDocs namin na iyon, medyo parang ano po, anong tawag doon? Parang nag-agree po agad lahat ng tail attachments na yon yung gagamitin. Kaya parang wala na po atang nag-send. Pero hahanapan pa din naman po ng isa. Hello, may singit ko lang. Bale, doon po sa sinasabi ko may ibang way. Bale, yun po yung ginagawa ko nitong mga nakaraang araw. Yun, since naisip ko nga yung kapag yung dalawang servo motor na nakalabas doon sa cruciform and T-tail ay parang need pa nga na ang hirap kung hindi kakapalan. Ang daming need pa i-consider if kakapalan yon. And need pa rin nga yung sa CG nga, yun pa rin yung magiging problema. So, now ay nag-iisip po kami na, yun po yung tinatrabaho ngayon, yung naghahanap ng plan if paano na maayos pa rin yung appearance ng pagkaka-connect ng mga push rods na ang servo motors lang ay yung nasa fuselage lang po, yung nasa loob. Katulad ng sinabi ni MJ. Ayun lang naman. Thank you. Hello. Ate robot ka. Wala na po bang... Hello. Okay na ba? Ayun, okay na. Hello. Wala na po ba magtanong sa 3D design para makapag-proceed na po sa sa electronics? Present ko lang po yung yung GDocs ng electronics. Nakikita na po ba? Yes po. So, ito po yung sa electronics po, nagkaroon po kami ng parang dalawa pong option ng system. Yung isa po ay yung open source, which is gagawa po from the scratch ng mga components sa avionics natin. As in yung gagawa ay yung sa programming, yung tayo po yung magko-code, tayo po yung mag-iisip ng yun nga po, yung tayo mag-iisip sa programming. Tapos yung isa naman pong parang system ay yung sa original system po, which is ayun po yung may automatic na provided na po yung program, yung nandun na po yung codes, nandun na din yung programming, yung parang tayo na lang po yung mag-i-input ng mga values. Tapos po, pwede niyo pong makita yung mga components na nilagay namin dun po sa Discord. Nandun naman po yung GDocs namin na link. So, yung ang components po na nilagay ay na-verify na rin po ni Sir and na-approve na rin po para aftering diagram.
Dito naman, makikita natin na, wait. Dun sa wiring diagram, nakakonect nga yung DC motor natin sa hobby wing. Yung hobby wing, ayun yung DC motor natin. Ayun yung magsisilbi na provider ng mechanical energy for our electronic system. And yung hobby wing naman, natin ay magse-serve as the parang power system wherein nakakonect siya dun sa battery mismo dito sa itong LiPo battery. Tapos dun sa hobby wing ay dapat nakakonect siya sa hobby eagle, which is yung nagsisilbing gyro natin for flight controllers. Para yun yung, 'di ba, na pag-usapan na natin sa SASE yung gyro, siya yung nagse-sensor for pagpapalit ng axis. So, and yung hobby wing ay na-connect naman sa mga servos, which is siya yung nagko-control ng flaperons, elevator, and rudder. Tapos naman, pagdating naman sa yung sa controllers, yung dun sa designation ng flight control natin. Dito sa left side na controller natin, yung up and down nun ay yung napag-usapan na yung up and down ng left ay yung magiging throttle. Yung left and right naman ang elevator, tapos yung left and right nun ay yung magiging rudder. May tanong po ba? Pwede pong paulit sa controller. Choppy lang po. Sige po. Dito po sa left side na joystick, ayun po ay, yung up and down po nun, ay, ayun po yung throttle natin. Yung left and right naman po ng left side na joystick, ayun po sana yung magiging flaperons. Tapos ito pong right side na joystick, yung up and down po nun, ayun po yung control system na, yung magiging flight controller natin for the elevator. Tapos yung left and right naman po na control nun ay yung sa rudder. Okay na. May tanong pa po. Pwede pa ulit mo sa left joystick. Walang masyadong naintindihan. Sa left po na up and down, ayun po yung throttle. Yung left and right, ayun po yung flaperons. Ayos na. I'm still, wait lang, dagdag ko lang. Kasi, naguguluhan dun sa wiring diagram. May nakalagay dun kasi sa wiring diagram na hiwalay yung fly sky. Since fly sky nga yung gagamitin natin, need natin i-take note na magiging wireless yung controls nga natin. So, kapag sinabi kasi natin wireless, nakadepend talaga siya sa codes na available sa original system natin. Sa fly sky kasi ay need natin mag-designate ng controls for flaperons, elevator, throttle, and rudder. Saka natin aayusin yung parang magiging program niya para makontrol ng maayos yung paglipad ng aircraft natin. So far, since putol-putol yung nasasabi kanina ni MC, dahil nga choppy, uulitin ko lang na, di ba may dalawang joystick ang fly sky. Sa left side nun ay up and down for throttle, tapos left and right
yun yung pang flaperons. Tapos sa right side naman ng joystick ay up and down elevator. Tapos left and right ay rudder. Parang hindi naman siya parang paano ba 'to yung word? Hindi siya originally na naka-designate para do'n. Tayo talaga yung magde-designate nun. So, kailangan talaga natin siyang ma-program ng maayos gamit na yung Hobby Eagle. Ayun. Wala na pong tanong. Hello. Kung wala nang tanong, explain ko na lang yung sa tail conversion. Wala na bang magtatanong sa electronics? Sige, magpa-proceed na. Kita ba yung screen? Kita po. So sa tail conversion, ang hinabol namin dito is yung area. So sa vertical stabilizer, may study na dapat 10% of the total area ng wing mismo ay mapupunta sa vertical stabilizer ng sa tail. So yun ang hinabol namin. So ang in-adjust dito ay root chord, yun lang kasi kailangan din mo follow ang taper ratio. So sa mga spans for both horizontal at vertical stabilizer ay hindi siya nabago. Kailangan medyo same siya kasi yun isa sa mga conditions ni sir. Sa horizontal stabilizer, ang pina-follow na area doon ay 20% ng total wing area. So ang naging final yun ang naging final configuration para sa mga values ng sa tail. So ito yung itsura niya. So pati sa control surface, flight controls pala, ay nilagay na rin dito. So ang nakuha namin ay 25% for horizontal stabilizer ay pupunta sa elevator at 40% sa vertical stabilizer. At ito yung computation niya kung gaano siya kalaki at ito yung magiging itsura. Now, sa pagdating naman sa root chord, kung bakit ito yung naging problema namin dito ay yung root chord. And ang naging decision namin ay i-base yung magiging root chord for both vertical stabilizer at horizontal stabilizer ay kung anong makakadali para sa T-tail. Since ang conventional cross-tail ay pagdating sa studies ay hindi siya ganun, mas maraming problems ang na-encounter pagdating sa T-tail pati din sa mga weight. So para ma-lessen yung problems ay doon na lang namin finalo yung mga values para ma-accommodate yung sa T-tail. Kaya ang taper ratio nito, yung sa 0.86 ay naghanap lang kami ng study para ma-follow yung sa vertical stabilizer. And mas maliit yung root chord dun sa horizontal stabilizer kasi pag papansinin yung sa design nung sa vertical, medyo maliit na yung sa top. And parang sosobra masyado kapag sobrang laki ng root chord ng horizontal. Kaya ang kinumpute naming root chord for horizontal stabilizer ay mas maliit kaysa sa vertical. Now, kung magkakaroon ng problem sa root chord, going forward, may nagawa rin naman kaming G-sheet na computation para sa area. So, bibigay na lang din yun in case na magkaroon ng problema moving forward. So, sa conversion naman, yun lang ang naging problema. And napakita na rin to kay sir. I think naman okay na kasi ang next na ginawa ay sa 3D design. May tanong pa ba kayo? Bali yun lang kasi ang pinaka 4 values lang kasi ang sa tail conversion.
Ayan. Kung wala na stop share. Ayan, good evening guys. Bale, ako yung, bale kami ni Ninya yung leaders or yung nagli-lead for the manufacturing or fabrication ng ating UAV. So bale ito yung final na compile namin last time. Last reporting na present kay Sir Ipo. So ipapakita ko din sa inyo. So bale dito, Likafa Vlog. Bale dito, hindi ko na babasahin lahat. Basta nandito yung mga manufacturer na gagawin natin. And naging final na para magiging laser cutting ang mangyayari. Bale, nag-suggest rin si Sir na papagpaalam kung meron naman din kasing CNC or laser cutter sa Fab Lab. Pero hindi pa natin sure kung nag-laser cut ba sila ng balsa wood. Bale, to follow up din yun. Tapos yung sa airfoil frames for wings 3D printing yon. And yung iba pa is canvassing or percasing. Bale, dito sa manufacturing naman is, ang i-update ko lang sa inyo is parang okay na yung manufacturing sa part ng fuselage, sa part ng UAV. Pero pagdating sa cover ng ating aircraft is inaasikaso pa since kailangan mag-connect ng manufacturing sa 3D design since napag-usapan last meeting. Kasi yung ribs kailangan is parang may taklob, parang compare dito, nasan ba yun? Ito, pag-uusapan kung gagawin natin tong part na to. Kasi pe-present ko rin yung parang yung aming draft. So parang dito sa manufacturing natin, sa mga manufacturing na gumawa, parang gusto ko rin sabihin sa inyo na sana naman kapag maglalagay kayo dito is tama yung ilalagay nyo. Kasi yung iba is for compliance na lang talaga ang ginagawa nila and minsan hindi naman nagagamit talaga and mas maganda siguro na pag-isipan talaga natin siya before natin siya ilagay. Tapos, meron kasi ditong naglagay ng, hindi ko alam kung sino kasi wala pa siyang pangalan. Pero, ayun, ayan, nagkaroon na naman pala ng ng major changes dito sa aming G-sheets. Pero ang update lang or yung sa parang may iwan dito sa kung sino man ang mangyayari sa manufacturing is wino-work pa yung pag-cover ng ating wings for fabrication or kung tayo ba talaga ang gagawa or ipapagawa natin. Ayun, kung may concern ng everyone is willing ko naman po sagutin. Thank you. Ayan, Ninya, go. Hindi naman sa question, pero more on suggestion. Kasi yung nandyan nga sa GDoc, puro, hindi ko alam kung
sinong gumawa nito, yung puro links lang. Ano kasi, hindi kasi natin siya kailangan. Hindi siya kailangan natin ng links, pero mas kailangan natin dito yung details ng material na gagamitin. Kasi mas mahihirapan naman tayo next year or maski ngayon na mag-base lang sa links na walang proper indicated na details about dun sa materials na inilagay nyo. Kaya, suggestion ko lang ay dapat mabago rin yun kung sino man yung sunod na nasa manufacturing. Pakiayos lang din po kung yung mga nakalagay dun sa manufacturer, hindi po yung tipong ang nilagay lang ay kung ano lang talaga yung shop na kung ano yung app na ginamit para mahanap yung certain na material na yon. Tapos ngayon, doon sa may saan ba yun? Wait lang, hanapin ko. Wait lang. Yun doon pala sa, may nakita kasi akong ano, yung sa, about sa tissue. Hindi po natin kailangan ng ano, vintage aesthetic look. Iba po ang pinaprioritize natin sa design na to. Kaya mas maganda sana kung ayusin po natin yung mga suggestion natin. Kasi mas mas focus dapat tayo dun sa proper designing ng aircraft natin para makalipad na maayos yung ganon. Kasi feeling ko parang pang high school naman kapag sinabi natin vintage aesthetic look. Hindi po natin kailangan ng ganon ha. Next time po pakiayos po. Ayun lang. Pati pala, may napansin kasi ako sa iba dun sa details. Napansin ko lang kasi na yung iba ay gumagamit ng AI. Sabi nga ni Ferdy, sana yung paggawa natin dito ay hindi lang for compliance. Kailangan po kasi namin ng details na maayos para makapili po tayo kung ano po yung pinaka-feasible and feasible na magagamit natin in the future. Tapos, okay lang naman po kasi na gumamit ng AI, basta ginagamit nyo yun para pag-aralan ba yung mga materials na yun. Kasi yung iba po kasi ay halata po na kinopy-paste lang po talaga sa ChatGPT yung details. Kailangan po namin na malaman kung alam niyo po ba talaga yung inilalagay niyo sa details ng materials or yung methods ng paggagawa. Ayun lang po. Ayan, dagdag ko na rin po na ito pong manufacturing is parang spare category ba? Kumbaga ay parang pamigay na category sa mga hindi po nakagawa, hindi nakagawa or hindi nakaambag sa mga previous categories. Sana naman, since ito na nga yung pamigay na manufacturing, sana naman is maayos na yung paggawa. Parang pag basta-basta pa rin ang paglagay. Yun lang naman. Parang sabi nga ni Ninya is, wag for compliance kasi design natin to, and kailangan yung percentage ng gawa niyo is parang ka-level din ng halos ng lahat kasi para magiging unfair naman yun sa iba, di ba? So, ayun, thank you po. So, kung may concern naman is pwede kayong
mag-resend or mag-open mic na lang. Thank you. So, ayun, proceed naman po tayo sa wing attachments. So, for transparency na lang din po, ipapresent ko na lang din po yung lahat ng na-accumulate na GDocs habang ginagawa po yung wing attachments. Kasi, tapos na rin naman po tayo talaga sa pagre-research about this and na-approve naman na din halos lahat. Ang problem na lang here ay kung paano siya i-integrate sa mismong 3D design. So, wait lang. Ayan. So, di ba po nung wing attachment, since free will naman po to, hindi naman po namin nilimit kung ilan po yung gustong mag-members dito. Bali po ang naging procedure po kasi sa wing attachment is kanya-kanyang lagay ng ideas. At hindi rin po namin nilimit kung isa lang or something. And then, ang ginawa po natin, lahat po ay pinag-research kung ano po yung gusto nyong wing attachments or naiisip nyo pong wing attachments. And then, may sinet din po kaming deadline. Then after that po, nagbigay po kami ng comments. So, tinitingnan po namin kasi almost lahat naman po, which is good naman, ay nag-comply sa comments na nilalagay namin. Kagaya po nito, yung una po niya atang suggestion about this ay merong comment dito and pinaltan niya na rin po agad within that day. So, for wing attachments po, na nagpa-consult po tayo last Monday po ata yun, meron po tayong naibigay na, andito po yan, naibigay na ideas. So lahat po ng binigay nyong ideas na approved for consideration ay nilapit po namin yan kay Sir A. So meaning to say, hindi po kami ang nag-approve kung alin yung mismong gagamitin. Siya po ang nagtimbang din at nagbigay sa amin ng pinaka-pros and cons niyan when it comes to application na. So ito yung mga names. Kita niyo naman kung sinong kaninong mga ideas to. Ito yung mga names na nakaabot yung suggestion nila kay Sir A. And hindi ko po alam kung
nabanggit sa inyo kanina ni Sir A na, of course, iba ang grading kapag umabot sa kanya yung suggestion and most probably mas iba kapag na-approve. Pero sobrang dami naman po natin and hindi naman po lahat talaga ay ma-approve. Kaya po counted po ang efforts nyo. Lalo na po if sumasagot sa comments. Ayan. Meron po ata tayong ilan ba to? Ayan po. Bali, 6 po yung wing attachments na naibigay natin. And ang kasabay po ata nun sa tail attachments ay parang 2 pa lang po. So, i-assume ko po na lahat naman po dito ay napanood yung sinend ko na YouTube link since nagre-respond naman po kayo kapag nagtatanong ako sa Discord. Ito po yung mga na-present natin na wing attachments and then ang talaga ni Sir ay yung may YouTube video. So after that po, sinabi ko rin po to sa wing attachments and tail attachments na yung YouTube video po na sinend ko is dun po tayo magpo-proceed ng dun na po tayo magpo-proceed sa attachments. And ang next task po, after that, kita ba? Ayan. So ang next task naman po, ito po ay GDocs na ng buong wing and tail attachments. Meaning to say, since meron po ditong materials na same lang naman sa wing and tail attachments, hindi na po need na kahit mag-join force na po dito. So, ang nangyari po kasi dito, ito pong first 2 slides, if I'm not mistaken, or 3, ito po yung i-report dapat natin last time. If naaalala nyo po, kaya lang hindi na po nakapag-report. Pero nabasa naman po ito ni Sir. Bale, nakompleto po namin ang type of attachment, materials nito, total weight nito, since very important po ito para sa step natin sa weight and balance, size, and then, for supporting study, hindi na po kami naglagay ng description, dinaretso na po namin sa links na sure na available dito sa Philippines. So, ito lahat ay, if wala man link dito, ito naman ay available for 3D design. Yun yung magiging second option. And kung mapapansin nyo po, iba po siya dito sa may mga materials which is almost marami rin po. May mga wing attachments dito na iba dun sa nasa video. Bakit po nagkaganon? Siyempre, kinonsider na po natin kung unang-una, alin po yung available na makukuha din natin kapag nag-fabricate na tayo. So, ang nangyari po, di ba po sa video, this one is a metal hook. Pero, ang nahanap po na available dito ay ito pong mirror slotted plate. And good thing po na may size na po siya. So, na-integrate po siya agad sa design. And then, ito naman po, na-proceed pa rin po yung magiging screw. Inanapan lang po namin ang weight and size. Then, for the spar naman, finalize na namin if hollow or solid ba siya. If ano yung estimated weight niya, and ano yung magiging radius niya. Tsaka kung available ba siya. Which is available naman siya sa maraming sizes and I think parang pwede rin magpa-customize. Tapos, ayan, ito pala, pwede itong isunod pa ng bagong laders kasi ito lang yung hindi nasama for approval nung pinaka-last natin na progress report. Which is ito yung nandito, itong part na to. And then, sama ko na rin yung sa tail attachments. For tail attachments naman, halos same lang din. I don't know lang if may mababago pa. Since parang nakikinig ko kanina ay may mga mababago sa tail attachments. So, magkaiba, ang pinakauna pong magkaiba tayo ng wing at tail attachments ay ito pong carbon rod. Kasi sa wing attachment po, ang ating pong gagamitin ay stainless na hollow. Kasi mas mabigat po yung weight na kailangan nun i-push through. Then for tail naman po, ito po ay manipis lang yung carbon fiber rod. Pero po ito naman po sure ay na-rigid. So hindi naman po ito bibigay at
Tapos po, di ba nabanggit ko last time din, ito lang yung nadagdag natin na materials, then ito, alam ko, parang integrate na to sa 3D design, pero parang may comment si sir, so, ayun. Isa to sa mga kailangan pala gawa ng paraan sa wing attachments sa pagkakabit sa 3D design. Ano pa ba? Ayan. Bale, nakalagay naman dito yung mga names and ideas nyo, and lahat naman yan is for sure na pinagmeetingan namin. Hindi naman kami basta lang namili kung sino dito yung i-approve at sino yung hindi. Though meron talagang mga namimili lang ng isang material or kaya kulang-kulang naman yung description. Kaya medyo mahirap siyang i-consider. Ayun lang naman sa wing attachment. Tsaka tail, napapihawan ko na rin ang tail. If may questions kayo, ay go lang. May tatanong lang. Papaulit. Saan yung carbon fiber at steel rods? Okay, wait lang. Yung hollow na steel rod po ay gagamitin natin sa wing. Kagaya po nung pinakita kanina sa design ni MJ, if nakita niyo po yan. Tapos po, ang sa rod naman na gagamitin natin sa tail ay mas maliit, of course. Yung carbon po na rod. Thank you. Ayun, if may questions po kayo ay mas maganda po na ngayon po sa meeting itanong. May naalala pala akong one concern na binanggit sa atin ni Sir nung pinakalas na meeting natin dito sa AVD. So para po sa new leaders, pa-consider din po pala ng magiging method nyo. Kasi parang hindi pala payag si Sir na may metal screw lang sa labas. Gusto niya is parang ma-ensure na hindi talaga iikot yung rod while habang tinetesting siya or habang nasa flight siya. Ayun. Bali, isa pa pala yun. Attachment kung paano hindi iikot yung rod habang So, bale na-cover naman lahat ng categories last time. Yung last 7 categories natin sa Discord. May questions pa ba kayo? May hindi pa ba kayo nalilinawan? Magtanong po kayo, promise. Libre magtanong. Baka po may di pa clear. Dito na lang po magtanong. Kaysa magtanong po beyond class hours para hindi masyadong kasi iniintay po eh.
So, dito na lang po magtanong kasi ito po ay nilaan time na to para mag-meeting ng ganito. So, ayan. Ito na lang po ang concerns. Hello. Habang nag-iisip kung may tanong pa iba, tanong ko lang, Samuel, nasabi na yan naman na ba sa mga bagong members at leaders yung sinabi ni Sir A? Alin dun, yung pahabol o yung una pa? Yung pahabol na lang. Hindi ko alam yung pauna. At pinapasabi kasi, ulitin ko ba or nasabi na naman? Baka lang kasi hindi pa. Pwede mo ring ulitin. Sige, go. Okay. Sige, para sa mga, una muna sa mga leaders, sa mga bagong leaders and co-leaders, bali ang task na isa na gagawin nyo, syempre ay ililid nyo. Pero baka kasi sa ika-count nyo as contribution nyo yung task distribution, nire-remind lang ni Sir na hindi yun counted. Tatas distribution kayo pero hindi nyo siya gagawing part ng contribution nyo dun sa mga nagawa for AVD. Yun lang. Baka kasi hindi nyo nakunin yung ibang task kasi feel nyo ay kayo nag-distribute ng mga task. Outside na yun. Ang i-count nyo lang na task ay syempre yung bawa may design. So kapag nag-design kayo, yun lang ang ka-count nyo as your contribution. Hindi yung may maririnig daw na gumawa ng docs or may mga ganun. Hindi yun counted. Tapos, sabihin ko na rin, not sure kung ibang nasabi ni Sir sa inyo at ang dulo usap ni Sir. Pero next week ay, if hindi mababago, need nyo mag-progress report sa Thursday. Then, online meet for Tuesday and Wednesday ay tuloy. And need nyo na mapag-usapan ng mga bagong set of groupings or kung ano man magiging plano ng mga bagong leaders at baka umaten ng Sir. Pero if may nasabi naman sa inyong Sir patungkol sa mga task, ay siya na ang sundin nyo at parang hindi naman ako na naman sisisihin nun. Any clarifications or tanong nyo kay Sir A ay pwede nyo sabihin sa akin at may FTF meeting ako kay Sir bukas. Yun lang naman. Thank you. Questions po. So malinaw naman po yung mga nasabi. Pa-react na lang po if naintindihan nyo naman. If may nadagdag na linaw sa mga nangyayari sa project. Kung alam nyo na kung paano yung ganito, dati hindi. Kung paano na i-attach si ganito, kung paano na matatanggal si ganito. So, bali ang mangyayari ay magkakaroon tayo ng bagong categories
bagong groupings. Ang groupings natin ay hindi na siya mamimili kung anong gusto nyong group. So, magiging skill-based na siya. Tapos, yung leaders na yung mamimili kung sino yung nandun sa per categories. I-finalize pa din yung categories ngayon kasi nga ngayon lang din nabigay kung ano pa yung mga kulang, ngayon din nalaman yung ibang mga kulang pa. So dadagdagan pa natin yung dalawa kanina na pag-usapan, yung avionics and flight controls. Madadagdagan pa yon, probably dalawa madadagdag doon para sakto yung 4 na leaders sa yung 4 na co-leaders. Tapos after nun, baka bukas ng lunch or after nung first meeting yung hanggang 1, tsaka natin siya ma-send yung groupings. Tapos kung kaano namin papaghiwa-hiwalay talaga namin yung magtotropa. Yung magbabang-awan lang kapag naggagawa ng mga tasks para at least makapag-focus talaga dun sa task na binibigay. Wait lang, may ka-clarify lang ako. Babalik ako, wait lang. So, ayun lang naman. Bali, ang agenda lang naman talaga natin for tonight is yun nga, malaman ng bawat isa kung ano yung nangyari doon sa last na, kung ano yung update, kung ano yung latest na happenings doon sa design, doon sa aircraft natin. So, bali, bukas nga namin isa-send yung groupings. And, ayun, sa consultation, hindi po kaming leaders ang haharap. Sasama kami. Pero hindi kami yung haharap kay sir. Magpipili kami dun sa 1 per category kasi 4 yung maging categories natin. Pipili kami ng tig-isa sa mga yon. And wala po kayo magagawa kundi pumunta sa consultation
Kasi naipaliwanag na, tas kayo din ang gagawa nun, ipapaliwanag din naman yung mga susunod pang gagawin. So, dapat alam nyo talaga ang gagawin dyan. So, yung 4 na mapipili is kayo po ang magpaponsult kay sir. Kami ay nasa likod nyo lamang. Para po makita ni sir na iba-iba ang humaharap sa kanya. Para at least makita niya na talagang may alam kayo sa ginagawa natin. At yun, para din naman din sa inyo yun. Para magkaroon si sir ng dahilan para bigyan tayong lahat ng grades. So ayun, wala na naman ata. Baka may ano pa kayo? Concerns? So ayun, okay na tayo. Wait na lang tayo ng groupings bukas sa yung bagong categories. Thank you. Thank you po. Thank you po. Thank you po. Thank you. Salamat.